Humarap ng kalagayan ng buhay natin ngayon. Sunod-sunod ang trahedya, pagputok ng daan, lockdown dahil sa COVID, malalakas na lindol, sunod-sunod na bagyo, malalawakang sunog, pagbaha at pagguho ng lupa. Idagdag mo pa ang kawalan ng trabaho, malulubhang pagkakasakit, walang pera, maraming nagugutom, nag-aalala, natatakot, namamatay. Kaya naman, maraming nagpapakamatay, nalulungkot, naiiyak pa, nawawala ng gana sa buhay. Bubuti pa kaya ang ating mundo? May pag-asa pa kaya para sa buhay mo? Buti na lang, talagang meron. Hinahanap nga lang ito ng mga tao sa mga maling lugar at bagay. Kaya marami ang bigo, dismayado at hindi nasisiyak. Yun bang pakiramdam mo'y na-scam ka? Kaya halika, samahan mo kami na tuklasin ang tunay na kagandahan ng buhay. Hindi mo kailangang malungkot at mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang saya ng may pag-asa, sobra. My heart is so proud, my mind is so unfocused. I see the things you do to me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my father. And hold me as my maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could
never paid was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. If I could speak like an angel, or know what tomorrow may bring, if I had faith to move mountains, that would mean nothing. If I had all there was knowledge, but turn away from His soul. Without His love, I am nothing. For love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. God's love is never demanding, but always is gentle and kind. God's love is always forgiving, leaving the past behind. Allowing negative distractions, it makes me feel so small. Without His love, I am nothing. For love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Kaligayahan na makilala si Jesus na daan at buhay babaguhin. Kahit lalaya kay ligayang tunay.
na mapatawad, bagong buhay ang iginawa, tanalin niya sa kalangitan, kaligayang tunay. Nagagalang, luha man ay pumatag, pagkat si Jesus buhay sa puso ko. Nagagalang, luha man ay pumatag, pagkat si Jesus buhay sa puso ko. Kaligaya na mapatawad, bagong buhay ang iginawa, dadalhin niya sa kalangitan, kaligayang tunay, kaligayang tunay, kaligayang tunay. Tayo po ay manalangin. Pikit po natin ating mga mata, yung ating ulo. Minamalaming Diyos, ang tahanan dyan sa bayan ng langit. Amang banal, sa gabing ito kami po ay muling lumalapit sa iyong banal na harapan upang patuloy kaming sumamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Amang banal, patawarin niyo po kami sa lahat ng pagkakasala naming nagawa sa iyo, maging sa isip, salita at sa gawa. Kami po ay linisin upang maging karapat-dapat kami sa iyo. Panginoon, sa gabing ito, aming idinadalangin sa iyo ang gaganaping programa sa gabing ito. Nambat isa sa amin, pagkaluban mo ng good knowledge and wisdom mula sa iyo dyan sa mga langit, maging epektibo at maging inspirasyon ang lahat na mga pag-aaralan sa gabing ito tungkol sa iyong banal na mga salita, Panginoon. Maraming salamat dahil lang Diyos sa iyong pamamatnubay sa simula sa programang ito hanggang sa matapos. Ang patnubay ng Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo ang siyang maranasan ng batis sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtugon mo sa aming dalangin. Alang-alang pong lahat sa banal na pangalan namin tapagligtas na si Kristo. Amen. Sa lahat po ng aming mga tagapakinig sa kanilang mga tahanan o sa mga lugar kayo naroon, isang mapagpalang gabi ang akin pong pinaabuhat sa inyong lahat, aming mga kaibigan. Kumusta na po kayo ngayon? Kayo ba ay nasisiyahan sa ating pong pakikinig gabi-gabi ng ating programa? O nababagabag pa rin hanggang ngayon? Sa dahilang mga kinakaharap natin mga suliranin sa kasalukuyan, gaya ng ating naranasang pandemic na tila ba'y walang katapusan. Ang nakatatapos lamang ng mga bagyo, ang baha, takot at masasamang mga karanasan sa ating pong buhay, na tila ba'y parang wala ng katapusan ng paghihirap. Subalit mga kaibigan, napakabuti ng Diyos sa atin dahil siya ay naglaan ng pag-asa sa kanyang mga anak. Kaya nga, narito ang inyong mga kaibigan, nagbibigay ng programa gabi-gabi upang makatulong sa inyong kabalisahan. Kung kaya nga, pakinggan po natin ang tingin ng Diyos sa katauhan ni Teacher Donafe Valdez Flores, na siya natin ngayong speaker pang-pitong gabi ng ating programa. Ang saya ng may pag-asa. Sobra. Mga kaibigan, kung kayo po ay na-bless sa ating pong programa gabi-gabi, pwede niyo po itong i-share sa ating pong mga kaibigan upang tayo ay makatulong din sa kanila sa kabila ng kanilang kabalisahan sa buhay. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat.
Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Purihin ang Diyos sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon at muli po tayong nabigyan ng pagkakataong magsama-sama sa gabi ito. Ito po ang ikapitong gabing magkakasama at lubos po ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa, Ang Saya ng May Pag-asa. Sobra! Nawa ang pag-ibig ng Panginoong Hesus ang patuloy nating maranasan. Sa gabi pong ito, isa na naman pong mahalagang paksa at katotohanan galing sa salita ng Diyos ang ating mapag-aaralan. Ngunit bago po ito, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Ang Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupuri po namin ang inyong kadakilaan sa bawat isa sa amin. Patuloy po kaming humihingi ng gabay at karunungan ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral sa gabing ito. Hipuin niyo nawa ang aming puso't isipan upang kami po ay tuluyang magpasakop sa inyong banal na kalooban. Nang makamtan po namin ang tunay na saya ng may pag-asa sa mundong ito habang kami po ay naghihintay sa inyong ikalawang pagbalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa gabi-gabi po nating pag-aaral, ay alam ko pong unti-unti na nating natutuklasan na ang saya ng may pag-asa. Nalaman po natin na walang hihigit na pag-ibig sa mundong ito, kundi ang pag-ibig ng Panginoon para sa tao. Kung kaya't nais niyang tayo ay maging masaya at magkaroon ng pag-asa, lalo na sa kanyang mga pangako sa atin. Ngayong gabi ay nais ko po kayong tanungin. Sapat ba ang oras ninyo sa inyong pamilya? O nagkakaroon ba kayo ng family day o oras na magkakasama? Hindi po ba at marami tayong naging panahon at naging panahon sa ating sarili at ating mga pamilya noong panahon ng pandemic? At ang sabi nga po nila, tila huminto ang mundo. Marami mang pong masamang epekto ito sa ating buhay, ngunit isa sa mabuting na idulot nito sa atin ay nagkaroon po tayo ng panahon sa ating pamilya. Kung ating babalikan ang ating buhay bago po mag-pandemic, tayo po ay talagang nabubuhay sa napakabising mundo. Ang ilan po sa atin ay abalang-abala sa trabaho. Ginugugol po natin ang buong lakas at oras upang magkaroon po tayo ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Sariling bahay, lupa, kotse, negosyo, at mga latest gadgets. Ano pat wala na po talaga tayong panahon sa ating mga pamilya. Ngunit atin pong nakita na kahit ubusin natin ang ating oras upang magkaroon ng mga bagay na ito, ay hindi pa rin tayo masaya. Parang may kulang pa rin po sa ating buhay. Isa na dito ang panahon natin sa ating pamilya. Kaya nga po ang sabi, kung tayo daw po ay hindi marunong mamahala ng ating oras at panahon, marami po tayong magiging worry at stress na siyang dahilan ng maraming sakit ng mga tao ngayon. Katunayan po, sakit sa puso ang kadalasang bunga po ng sobrang pagod at pag-aalala. Ito po ang kilala natin na number 1 killer sa ating panahon ngayon. Ang Diyos ba na lumikha sa atin ay may gamot at reseta para sa ating maraming mga stress o kabalisaan sa buhay? Siyempre po, merong gamot ang Diyos na lulunas sa ating mga stress at nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Ating pong napag-aralan kagabi ang 10 utos ng Diyos. Ito po ang tinatawag nating Code of Conduct para sa bawat pamilya. At ang ika-4 po na utos ay totoong mahalaga. At ito po ang ating pag-aaralan na napakahalaga sa gabing ito. Sabi sa banal na kasulatan sa Exodus 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw, sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa.
ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki o babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa. Ano po ang sabi sa talata? 6 na araw na magtatrabaho at sa ikapitong araw ay araw ng Sabat, tayo daw po ay ipagpapahinga at ipagsasamba sa Diyos. Bakit ikapitong araw? Ano ang pagkakaiba nito sa una, ikalawa, ikalima o iba pang mga araw? Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Na ano pa, pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Bakit ikapitong araw? Ang ikapitong araw o ang Sabat ay ang birthday ng sanlibutan. Sabat is a sign of God's creative power. Ang Sabat ay a special time of fellowship with God to celebrate His special day. Yan, napaka-importante po ng araw ng Sabat dahil ito po ang sinyales na tayo ay nilikha ng Diyos. Sino ang lumikha ng Sabat at kailan ito tinatag? Ayon po sa Genesis 2 verses 1 to 3, ang sabi, "At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon." Verse 2, "At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga sa ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa." Verse 3, "At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangiling sapagkat siyang ipinagpahinga sa madlang gawa na kanyang nilikha at ginawa." Sa 6 na araw ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at tinapos niya ang kanyang gawa sa ikapitong araw. May 3 mahalagang bagay na ginawa ang Diyos sa ikapitong araw ayon sa talata na ating binasa. Una, pinagpala ito. Pangalawa, ipinangilin, at ang ikatlo ay pinakabanal. Ating pansinin, ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw, hindi sa una, ikalawa o iba pa. May 3 banal na bagay na ginawa ang Diyos sa ikapitong araw na hindi niya ginawa sa ibang araw. Kaya ang utos ng Diyos sa tao, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Narito po ang ilang mga tanong ng mga taong tapat na nagsisiyasat. Ang sabi nila, aling araw ba sa sanglinggo ang Sabat ng Diyos? Makakatiyak ba tayong ang Sabado nga ang Sabat na nais ng Diyos na ating ipangilin? Ano po ang sabi sa Biblia? Ang sabi sa Exodus 20 verse 10, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sabi rin po sa Exodus 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sa panahon po ni Moises, ginawa ng Diyos na madaling matutunan ng tao ang utos tungkol sa Sabat. Ito ay sa pamamagitan ng mana. Ito po ay isang pagkain na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Sabi po sa Exodus 16 verse 26, 6 na araw na inyong pupulutin datapwat sa ikapitong araw ay Sabat, hindi maghuhulog ng mana mula sa langit. Sa ika-6 na araw ay mamumulot ang mga Israelita ng doble, ngunit sa araw ng Sabat ay wala nang mahuhulog. Alam niyo po ba ang noong nangyari? Ang iba ay sumunod, ang iba naman ay hindi. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan tatanggihan ninyong ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? Sa panahon din po ng crucifixion, ay nagturo din ang Sabat ay ikapitong araw at Sabado. Ayon sa Lucas
23 verse 54 at 55, ang sabi, "At nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. At ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tinignan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. At sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ungkwento. At ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagkaumagang-umaga ay nagsiparoon sila sa libingan, may dalang mga pabango na kanilang inihanda. Ngunit nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan." Makikita natin sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus noong siya ay ipinako, ito ay araw ng paghahanda o Biyernes. Noong siya po ay namatay, siya po ay nagpahinga sa libingan, ito po ay araw ng Sabado. At nung siya po ay nabuhay na muli, ito po ay unang araw ng Linggo. Makikita po natin yan sa Pasyong Mahal. Ano po ang sabi? At sa Henesis na libro, nalalaman ay ganito, "Nang lalangin itong mundo nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tinutuot siniyasat ng Santa Iglesyang Dilag, ang sa Henesis na sulat, anya ay pawang tapat at Diyos ang nagpahayag. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin." Yan po ay makikita natin sa Pasyong Mahal, pahina 5. Meron pong ilang mga maling kaisipan ang tao tungkol sa Sabat. Ano po ito? Una, ang Sabat ay para lamang daw po sa mga Hudyo o sa mga taong namumuhay noong una o mga Israelites. At ang sagot po ng banal na kasulatan sa Marcos 2 verse 27, "At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao." Ang utos, kasama ang utos tungkol sa Sabat, ay para po sa lahat ng mga tao. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan po ay nasusulat sa Ecclesiastes 12 verse 13. Ikalawa, ang Sabat daw po ay ipinako na sa krus. Binago na daw ni Jesus. Ano ang sabi ni Jesus? "Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin." Sabi po sa Matthew 5 verse 17 and 18, "Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan." Hindi ito sisirain ni Jesus, sapagkat ito ang kanyang tanda para sa kanyang bayan at sa kanyang mga anak. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat, upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Ezekiel 20 verse 12. "At inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa iyo, upang inyong malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos." Ezekiel 20 verse 20. Si Jesus ba'y nangilin ng Sabat? Kumusta ang kanyang mga apostol at mga unang tagasunod? At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabado at nagtindig upang bumasa. Lucas 4 verse 16. Paano naman si Pablo? At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatwiran sa kanila sa mga kasulatan. Gawa 17 verse 2.
Ang mga unang tagasunod naman ni Jesus. Ang sabi po sa Lucas 23 verse 56, at sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ungguwento at ng araw ng Sabat sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng mga tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Isaiah 66 verse 22 to 23. Sa kabuuan po ng ating pag-aaral ngayong gabi, nalaman po natin na ang Sabat ay itinatag na ng Diyos mula pa sa panahon ng paglalang. At ang Sabat po ay kabilang din sa 10 utos. Kaya nga po ang sabi doon ay alalahanin mo ang araw ng Sabat. Dahil alam po natin na ito'y ibinigay na noong una pa lang ng ating Panginoong Jesus. Ang Sabat din po ay espesyal na araw sa lahat ng araw ng Sanlinggo. Bakit po? Dahil may 3 bagay na ginawa si Jesus sa araw na ito. Una, pinagpala. Pangalawa ay ipinangilin at pangatlo ay pinakabanal. Ang Sabat din po ay ipinangilin sa panahon ng matandang tipan. Ito po ay ipinangilin din ni Jesus at ng kanyang mga unang tagasunod. Ang Sabat, ayon po sa ating pag-aaral, ay mananatili ngayon at mananatiling ipangilin doon po sa langit hanggang sa panahon ng walang hanggan. At ating pong nalaman sa gabing ito na ang Sabat ay tanda po ng Diyos sa kanyang bayan. Ito po ang tatak niya sa atin upang tayo po ay makilala niyang mga anak. Kaya sa gabi pong ito, nais ko po kayong tanungin. Iniibig po ba natin ang ating Panginoong Jesus? Nais po ba nating mapabilang sa kanyang bayan at tawaging kanyang anak? Ano po ang sabi niya sa John 14 verse 15? Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Handa ka bang tanggapin at sundin ito para sa Kanya? Kung ano man ang iyong pasya, kaibigan, sa gabing ito, sana'y patuloy kang magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon upang makamtan mo sa lupang ito ang saya ng may pag-asa kasama ang ating Panginoon. Ito ang aking dalangin sa gabing ito. Muli, maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupang punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging ina sa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Walang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras,
Diyos nagsasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Walang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat kulog ay naririnig, at ang lahat ng natitira'y lindol ay yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Walang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Walang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Lubos po kami nagpapasalamat sa pagkakataong pinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral ng inyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa araw ng Sabat na pinagkaloob niyo po sa amin upang amin pong maipamilin. Nawa ang katotohanan ito ay aming maisagawa sa aming mga buhay. Panginoon, batid niyo po ang kalooban, isipan at damdamin ng aming mga nakikinig. Tulungan niyo nawa sila na magpasakop po sa inyong kalooban at makilala nawa nila kayo ng lubusan sa gabi-gabing aming pag-aaral. Panginoon, maraming salamat po. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.